Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa balansing pakiramdam ng tao. Ibig sabihin ay dapat ang pakiramdam ng tao ay nasa gitna lagi. Kasi sa pananampalatayang Islam, mga kapatid, ang kaligayahan o kaya pakiramdam ng kaligayahan na walang hanggan, na walang katapusan, yun po ang gantimpala na ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalatayang tapat sa Kanya. Yun po ang paraiso. Kaya sa paraiso, mga kapatid, ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka na makakaramdam doon ng pagod. Hindi ka makakaramdam doon ng sakit. Hindi ka makakaramdam doon ng kalungkutan. Bagkus, iyon talaga ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Udkhuluha bisalam aminin wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwana ala surrin mutakabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakang ang mga matakutin ay nasa mga halamanan at mga bukal. Pagsipasok kayo roon ng may kapayapaan na matiwasay, at aalisin namin ang anumang sama ng loob sa kanilang mga dibdib upang magiging magkapatid sa mga upuang nakaharap sa bawat isa. Hindi sila masasalingan roon ng kapaguran at hindi rin sila palalabasin. Kaya ito mga regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit. Kaya magpakailanman na kaligayahan ikakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Para lamang yun sa mga manampalataya. Katulad ng sinabi na, walladina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. At mga yaong naniwala at gumawa ng mga maubuti, magkagayon sila mga makakasama sa paraiso na kung saan doon na sila magpakailanman. Allahu Akbar. Kaya sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, magiging magiliw silang mga naninirahan doon sa paraiso, bagkus tatanggapin sila. Bubuksan sa kanila ang tarangkahan ng paraiso. Kaya napakaganda ng balita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magpakailanman, walang katapusan. At doon tayo nananalig, mga kapatid. Ngunit dito sa mundo, lalo na sa buhay sa mundo, ay kailangan merong kang natural na balanse sa pag-iisip at sa pangangatawan. Kaya kailangan ikaw ay nasa balansing pakiramdam. Kasi ganito ang pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na sa ating mga katawan. Merong ngang isang termino ginagamit sa tinatawag nating soluhilika. Sa social psychology, sabi dito, emotional homeostasis. Ibig sabihin nito, ang emotional homeostasis, ito po ang balancing emosyon. At dapat nating alamin ito, mga kapatid, kasi ang Islam napakaganda. Madali nating natutunan ito eh. Kasi meron tayong pananampalataya kay Allah na meron siyang nababanggit, hindi natin lubos maunawaan. Ang hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit niya may mga ganitong mga pagsubok, bakit merong kaligayahan, bakit may mga kalungkutan. Kasi nga ang tao, mga kapatid,
sa mga emosyon natin, kailangan bumabalik talaga yan lagi sa gitna. Ha? Pagkatapos ng matinding saya, pagkatapos ng matinding lungkot, o galit, ay kailangan talaga babalik ang ating emosyon sa gitna. Ganon ang ating katawan. Ganon ang pagkalikha ng Allah. Ang ating fitra, mga kapatid, hindi pwede matindi lang kalungkutan mo, iyak ka lang ng iyak, o nasubrahan ka ng takot. Tingnan nyo, sa sobrang takot sa mga multo, subhanallah, nahihimatay sila. Hindi sila kumakalma. Kaya, dapat bumabalik tayo sa gitna lagi. Allahu Akbar. Kahit sa panalangin, mayroon balanse din, mga kapatid. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wad'uhu khawfaw wa tama'a, inna rahmatullahi karibum minal muhsinin. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, manalangin kayo sa inyong Panginoon nang may pakumbaba at palihim, tunay na hindi niya minamahal ang mga mapaglabag. At huwag kayong maninira sa kalupaan matapos ng kaayusan nito, at manalangin sa Kanya ng may pagkatakot at pagkaasam. Allahu Akbar. Tingnan nyo, ganun. Takot at mayroong pagkaasam, sinabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dalawa, hindi isa. Hindi lang takot sa Diyos. Dapat samahan ng pagkaasam. Tunay na ang awa ni Allah ay malapit sa mga nagpapakabuti. Kaya kahit ang dito sa dua na ito, mga kapatid, kasi nga ang tao, alam na alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nasubrahan siya ng takot sa Diyos, marami siyang maliligtaang mga gawain. Kung nasubrahan naman siya ng pag-asam sa Diyos, ay marami din siyang maliligtaang mga gawain. Kaya dapat balansi, mga kapatid, nasa gitna, neutral. Yun ang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga nasubrahan ka ng pagdidepende kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay talagang kakalilimutan mong ibang gawain. Meron nga sa time ni Prophet Muhammad SAW, may kwento si Prophet Muhammad SAW dito sa hadith na inulat ni Muad bin Jabal radiyallahu anhu, na dati nakaangkas ako sa Propeta Muhammad SAW sa kanyang asno na tinatawag na Ufair. At saka kanyang sinabi, O Muad, alam mo ba kung ano ang karapatan ni Allah sa kanyang alipin at karapatan ng mga alipin sa Allah? Aking sinabi, si Allah at ang kanyang mensahero ang higit na nakakaalam. Sinabi niya, katotohanan ang karapatan ni Allah sa mga alipin ay kanyang sasambahin si Allah at huwag nilang tatambalan ng anuman. At karapatan ng alipin kay Allah ay hindi niya parorosahan ang sinumang hindi tumatambal sa kanya ng anuman. Aking sinabi, tignan nyo mga kapatid, sa sobrang pagkagalak ni Abu Hurairah ni Muad bin Jabal, ang sinabi niya, O mensahero ng Allah, hindi ko ba ito ibabalita sa mga tao? Kanyang sinabi, sinagot ng propeta din nyo, pakinggan nyo. Sabi niya, huwag mo na ibabalita. At saka magdidepende na lang sila. Subhanallah. Tingnan nyo, ganun pala ang dahilan, mga kapatid. Sa sobrang pagkagalak, sa sobrang pag-asam mo, baka magdidepende ka na lang dyan. Hindi ka nagagawa ng ibang mga pagsamba. Lilipat doon ka na lang, hawak ka na lang doon, magano ka na lang, magtauhid ka na lang, sambahin mo na lang doon ka, iwanan mo lang sala, iwanan mo ibang mga obligasyon. Ganun na mangyari sa'yo. Dapat kailangan nasa gitna ka lagi kapag ikaw na sobrang nasayahan o kaya na sobrang pagdidepende mo. Dapat iwag sobrang depende, dapat magdepende pero nasa gitna lagi. Kasi nga kung hindi ka marunong, mga kapatid, mag-neutral sa sarili mo na yan, tignan nyo, maraming mga naligaw. Sobrang pag-asam sa Diyos, sabihin nila, ang Diyos pag-ibig na lang, tuldok ka nilang Diyos pag-ibig, hindi nila alam
ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagparusa din. Mapagparusa sa mga makasalanan. Hindi. Kasi nga, hindi balanse ang kanilang emosyon. Itong nakakatakot sa lahat. Meron nga sa kwento rin sa hadith, sa sobrang saya niya mga kapatid. Nawala siya sa kontrol. Subhanallah. Sobrang saya. Nawala siya ng kontrol. Narinig niyo itong hadith na ito. Sinabi dito na inulat ni Anas bin Malik radiyallahu anhu. Sinabi na mensahero ng Allah SAW, ang Allah ay higit na nagagalak sa pagbabalik loob ng kanyang alipin. Sa oras bumabalik loob siya sa kanya kaysa sa isa sa inyo sa kanyang kamilyo sa lupain ng disyerto. At saka nakatakas ito sa kanya habang nanundoon ang kanyang makakain at maiinom. At saka nawalan siya ng pag-asa. Kaya pumunta siya sa puno at huminto sa lilim nito. Sadyang nawalan siya ng pag-asa sa kanyang kamilyo. Habang siya sa ganong kalagayan ay biglang dumating at nakatayo ang kanyang hayop sa tabi niya. Kaya't kinuha niya ang nguso nito at pagkatapos ay kanyang sinabi, dahil sa sobrang kagalakan, O Allah, ikaw ang aking alipin at ako ang iyong Panginoon. Nagkamali siya dahil sa sobrang saya. Isinalaysay ni Muslim. Tingnan nyo, ganun pala mga kapatid. Sa hadith, ganun din, no? Tingnan nyo. Sa sobrang saya niya. Kaya hindi talaga pwede sa tao na palagi ka lang masayahin. Hindi pwede yun. Sobrang saya mo, matinding saya. Kasi nga, mawawalan ka na nga ng kontrol. Dapat sa dumaan sa iyo ang sobrang saya, dapat lumipas na yan o dapat humupa rin yan, dapat bumalik ka pa rin sa gitna para makontrol mo ulit ang iyong emosyon. Allahu Akbar. Kaya tignan nyo, kanyang pagkamali dito, mas nasabi niya. Sa sobrang saya niya, nasabi niya si Allah, kanyang alipin, subhanallah. Kung hindi to intentionally, kung hindi talaga to niya layunin, ay talagang shirk yun o kaya kupor yun. Pero dahil sa sobrang saya niya. Kaya kung nakakuha tayo ng leksyon dito mga kapatid, na dapat dapat marunong kang magbalanse sa iyong pakiramdam. Marunong kang mayroon nga dito isa sa mga, tignan nyo, ang utak ng tao mga kapatid, ay may mekanismo para sa pananatili ang emosyon sa balanse. Kapag sobrang saya o kaya sobrang lungkot, dahan-dahan itong bumabalik sa normal, sa antas upang magpatuloy tayo sa araw-araw na buhay dahil na-stress din ang ating utak kung magpatuloy at sumubra. Allahu Akbar. Kaya para makinarin niya ng natin mga kapatid, sarili natin, ang ating katawan. May mechanism yan, kaya sobrang saya ka, baka mabaliw ka pa. O kaya sobrahan ka ng lungkot, baka mawalan ka ng ulirap. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Kaya alhamdulillah sa Islam, tinuturuan talaga tayo na dapat ang sobrang saya, isipin mo na dapat ibalik mo yan sa pagiging balanse ulit. Meron nga sa time ni Prophet Salam, sa sobrang lungkot ng sa sobrang lungkot ng babae dito, nawalan talaga siya ng katinuan mga kapatid. Na inulat ni Anas bin Malik radiyallahu anhu, na dumaan ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa babaeng umiiyak sa harap ng libingan, kaya't kanyang sinabi, ittaqillah wasbiri, matakot ka kay Allah at magtiis. Sinabi ng babae, hayaan mo ako sapagkat hindi mo naman dinadanas ang aking paghihirap. Pagkaraan ay mayroon nagsabi sa kanya na iyon ang mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaya't pumunta siya sa pintuan ng propeta at saka wala siyang natagpuan doong mga bantay. Kaya sinabi niya, hindi po kita nakilala kanina. Kahit kanyang sinabi, ang pagtitiis ay tanging nasa unang pagkabangga ng problema. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya sa hadith ito mga kapatid, tingnan nyo, hindi na naglilinggo ng babae dito. Iniisip niya lang ang kanyang sarili, ang kanyang pagdurusa, ang kanyang paghihirap. Kasi nga nawalan ka nga ng katinuan.
Kaya sa mga kababaihan, advice ko sa inyo mga kapatid, mayroon tayong hangganan lamang. Kasi o kaya kailangan bumalik ka sa gitna ng iyong pakiramdam. Lalo na kapag ikaw nawalan ng mahal sa buhay mga kapatid. Kaya sa Islam, tignan niyo sa Islam, kapag meron kang namatay, asawa mo namatay, bibigyan ka lang ng hangganan. Bibigyan ka ng 4 na buwan at 10 araw para sa pagluluksa. Para lang yan sa asawa, 4 na buwan at 10 araw sa pagluluksa. Kasi nga, siyempre naman, alam naman natin, ang asawa, yan ang pinakamamahal nating ang tao sa ating buhay. Kung nawala yan, lalo na sa mga kababaihan, ay talagang magluluksa talaga yan. Kaya si Islam, binibigyan lang ng ganitong mga palugit. 4 na buwan at 10 araw. Dahil doon, yun para bumalik ka sa tamang ulirat, sa tama mo o sa gitna ng iyong emosyon. Hindi na pwede iyak ka ng iyak dyan hanggang parang malulusaw ng buong mundo. Parang wala ka nang gagawin. Sa mga hindi naman asawa mga kapatid, binibigyan lamang ng 3 araw sa pagluluksa. Tingnan nyo, 3 araw lang para kung hindi mo asawa. Kasi nga, yun ang katuruan ng Islam. Para bumalik po tayo, yun ang hikmah. Para bumalik tayo sa ating panggitnang pakiramdam. Para maging balanse ulit ang ating emosyon. Tingnan nyo, sa sobrang panahon natin mga kapatid, dumadami na naman ang mga tinatakot ng mga multo. Alam naman natin sa Islam, mga jinn yan. Ginagaya nila ang mga muka ng mga tao para panakot sa mga tao. Kaya dahil doon mga kapatid, nangyari dito, paninding balihibo talaga to. Kasi, kaya sa Islam, kapag nakakita tayo nito, magpakukup tayo kagad kay Allah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. O kaya dapat kumalma ka kagad sa iyong hilakbot. Dahil kung hindi ka kumalma, hindi balanse ang iyong pakiramdam, ay talagang mawabaliw ka lang sa hilakbot o kaya sa pagkatakot. Kaya alhamdulillah sa mga katuruan ng Islam, ayun pala ang dahilan bakit tayo nagpapakup kay Allah, para bumalik ang ating emosyon sa gitna, hindi ka na natatakot. Nasa gitna. Kaya yun ang isa sa mga mga kapatid. Kaya sa sobrang saya, dahil sa mga magagandang balita mga kapatid, sa mga ilang oras lang ay dapat nawala yan. Kasi nga pananandalian lamang yan ang matinding emosyon. Kaya bumabalik na naman ulit yan sa karaniwang pakiramdam ng tao. Allahu Akbar. Yun ang pagkalika sa atin. Ganon din yan sa kalungkutan din. Maaring masakit sa simula, pero humuhupa rin yan kalaunan. Nahuhupa rin ang sakit na nararamdaman. Lalo na, isa sa mga nakakatulong din mga kapatid, ang pag-iyak. Tingnan nyo, pag-iyak, nagpapapagaan yan ng emosyon. Kaya pag-iyak, may mga benepisyo yan. Tingnan nyo, nagpapagaan ng emosyon. Yun ang gusto ng Allah, bumabalik tayo sa ating pakiramdam. Dapat nasa gitna lagi yan. Kaya nawawala rin minsan mga mikrobyo sa mata mo. Nagpapahiwatig yan minsan na kailangan mo siyang suportahan. Di ba? Pag-iyak ng isang tao, kapag nakikita niyong umiyak, di ba? Kailangan, nagpaparamdam yan sa iba na dapat suportahan mo yan, tulungan mo yan, maramdaman mo rin ang kanyang nararamdaman. Ganon yan mga kapatid. Allahu Akbar. Kaya napakaganda. Ganon kasi ang buhay natin. Tapos ito pa mga kapatid, alam naman natin, ang emosyon, meron talagang epekto sa ating katawan. Meron nga gumawa ng chart, subhanallah, chart na to. Mga emosyon ng tao, anong ginagawa sa katawan. Alam niyo kung galit na galit ka, namumula lamang ang kalahati ng katawan mo. Sa ulo mo, kamay mo, at kunti lang sa paa. Pero yun ang kulay ng chart. Kung neutral ka, itim lahat, ibig sabihin malamig, hindi siya nangiinit.
Ha? Kung happy kayo, napakaano talaga, napakainit ng lahat ng katawan mo kasi sobrang Kaya, mga kapatid, hindi po to kaya ng tao. Kung patuloy siyang ganito ang kanyang kalagayan, galit lang siya araw-araw, hindi kaya yan ng tao. O kaya, takot na takot siya araw-araw, matitinding ganyang mga emosyon, hindi yan kaya ng tao. O kaya, sobrang masayahin ka araw-araw, matitinding matitinding emosyon ng saya, hindi rin yan kaya ng tao, mga kapatid. Kaya, ang mga na ito, mga kapatid, sa paraiso, tingnan nyo sa paraiso, bibigyan ka ng tindi. Kasi nga, ang mga iba't ibang uri ng pakiramdam na ito at galaw, hindi kaya ng tao. Baliktad dun sa paraiso, katulad sa hadith dito, na inulat ni Zaid bin Arqam, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, ang tao sa paraiso ay pagkalooban ng 100 lakas sa pagkain. Tingnan nyo, 100 lakas sa pagkain, pag-inom, pakikipagtalik at pagnanasa. Sinabi ng lalaki mula sa mga Hudyo, katotohanan ang iyong kumakain at umiinom ay magkakaroon ng pangangailangan. Sinabi niya, dadaloy mula sa kanyang balat ang pawis at kanyang tiyan at babalik lamang sa dati ang kanyang tiyan. Isinalaysay ni Darimi. Tingnan nyo, subhanallah, ito pang dahilan, mga kapatid. Bibigyan ka ng 100 lakas kasi nga mahina po ang tao. Kapag nasubrahan ng kanyang emosyon. Kaya alhamdulillah, tingnan nyo kahit sa sama ng loob nga sa sama ng loob sa iyong kapatid. Kung araw-araw ka lang sama ng loob, si Islam kapag nagkaalitan, binibigyan lang ng 3 araw lang. Yun lang ang palugit. Kasi nga kung nagpapatuloy yan, maraming masisira, lalo na ang iyong pagkatao. Kaya tama talaga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi ng Allah, yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sinabi ng Allah, ginugusto ng Allah na pagagaanin hinggil sa inyo at inilikha ang tao na mahina. Marupok palang tao. Sa harap ng kanyang matitinding emosyon. Hindi kaya yan ng tao, sabi ko sa inyo. Kung tuloy-tuloy yan, ay talagang mapapaliw pa yan. O kaya magkakasakit. Ang iba nga, nakakalbo ka agad, di ba? Pansin natin yan. Hindi yan maitago kasi yan ang realidad. Parang nagmamaniho ka o kaya nagdadrive ka ng sasakyan. Kung sobrang saya mo, hindi, nawala ka talaga sa ulirat. Hindi ka makapag-drive ng tama. Disgrasya talaga ang mangyayari sa'yo. Kasi sayang-saya ka, lalo na may kasama ka, nagtatawanan kayo, hindi ka makakapokus sa pagdadrive. Ganon din ang katawan natin, mga kapatid, sa harap ng emosyon. Kaya ang mga kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya nating mag-unawa o kaya magpigil ng damdamin, ay kailangan natin niya para makontrol natin ang sobrang labis ng emosyon. Dapat moderate lang tayo dapat. Kasi nga, yun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya, tingnan nyo, meron nga isang hadith dito na paganda rin, sabi dito, ajaban li abril mu'min, inna amrahu kullahu khair, walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, wa in asabathu sarra syakara, wa kana khairan lahu, wa in asabathu darra sabar, fa kana khairan lahu. Sinabi sa hadith ito na inulat ni Shuhaib radhiyallahu anhu, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, kahanga-hanga ang kalagayan ng isang mananampalataya. Katotohanan ng kanyang kalagayan ay mainam lahat at wala ito para sa kaninuman bukod sa mananampalataya. Kapag nakaranas siya ng kaginhawaan ay nagpasalamat, kaya naging mainam ito para sa kanya. At kapag nakaranas ng kagipitan ay nagtiis, kaya naging mainam ito para sa kanya. Isinalaysay ni Muslim. Tingnan niyo sa hadith ito, anong hikmah dito, mga kapatid? Kapag ikaw nakaramdam ng saya dahil sa kasaganahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinagkaloob niya, dapat ibaling mo yan sa Diyos. Ibig sabihin, ang sobrang nararamdaman mo,
ay dapat ibalik mo yan kay Allah sa pagpapasalamat. Allahu Akbar. O kaya sa sobrang problema mo, mga naranasan mo, kalungkutan, dapat ipasa Diyos mo yan para maibsan ang iyong sobrang sa sobrang kalungkutan na yan. Dapat ibigay mo yan kay Allah. Allahu Akbar. Para kumalma ka, para magiging neutral ka ulit sa pakiramdam. Kasi kinabukasan mayroon na naman ulit na mga problema darating. Kung nawili ka sa sobrang saya, baliw ka sa sobrang lungkot, Allahu Akbar, ano na lang mangyari sa'yo? Ikaw mismo ang makakasira ng iyong sarili. Tingnan nyo, may mga tao na sobrang saya nila. Nilarawan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah, likay la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sinabi ng Allah, para hindi kayo mawalan ng pag-asa sa anumang naligtaan ninyo at hindi magagalak sa anumang pinagkaloob sa inyo, at si Allah hindi minamahal ang lahat na palalong hambog. Tingnan nyo, ganun pala ang tao, mga kapatid, sa sobrang saya niya. Sa mga pinagkaloob ng Allah, magiging palalo siya at nagiging hambog. Subhanallah, palalo, ibig sabihin palalo ay mapagyabang, naging mayabang na siya. At hambog pa, subhanallah, bonus na yun eh. Napakatindi na yun eh. Kaya sa sobrang pagkagalak mo, kapatid, dapat magpasalamat ka kay Allah para maibsan ang iyong sobrang emosyon. Para mapunta kay Allah at makaalala ko ulit na ikaw ay tao lamang, na ikaw alipin lamang, na meron kang Diyos na dapat mong sinasamba. Allahu Akbar. Yun ang mga hikmah, mga kapatid, na dapat nating unawain. Kasi yung masobrahan tayo. Minsan nga sa sobrang pagkagalak mo, mapapamangha ka sa sarili mo. At nakakatakot kasi pag sobrang pagkamangha ay minsan napupunta sa kasalanan. Katulad din sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazati minal adhabi walahum adabun alim. Ang sinabi ng Allah, sadyang wag mong aakalain ang mga yaong nagagalak sa anumang nagawa nila at iniibig na sila'y pupurihin sa kanila sa anumang hindi naman nila nagawa. Kaya't wag kang mag-akalang sila ay magkakaroon ng tagumpay mula sa kaparusahan at mapasa kanilang mahapding parusa. Tingnan nyo dito sa sinabi ng Allah, nasubrahan na sila eh. Tingin nila, na talaga sila eh. Parang mga anghel na. Gusto nila pupurihin lagi sila ng mga tao na hindi naman nila ginawa. Yung nakakasubrang na ito eh. Level up na yun ng sobrang paghambog. Sobrang mapagyabang. O ano pa dyan mga description sa kanya. Kaya dapat, mga kapatid, dapat talaga magpasalamat kay Allah para bumabalik ang ating pakiramdam o emosyon na sa gitna lagi. Kasi hindi mo yung gagawin. Nakakatakot. Katulad sa mga bata. Diba? Kailangan magiging gabay ka sa mga anak mo. Kung pinabayaan mo yan sila. Alam nyo, sa sobrang pagkagalak ng mga kabataan, ay nagiging tampalasanan naman sila. Nagiging mga raskal. Sila eh? Maging raskal, tampalasanan. Kasi nga, pinabayaan mo eh. Sabi mo, ay pabayaan mo yan maging masaya. Hindi mo kasi binabalik ang kanyang pakiramdam sa gitna. Dapat ang mga bata, dapat turuan mo yan. Huwag kang sobrang galak. Dapat marunong ka rin ganito. Magkayod ka rin. Allahu Akbar. Alam naman natin, mga kapatid, ang pagsubok natin ay isa sa mga sangkap ng buhay yan. Tingnan nyo, sangkap ng buhay. Parang nagluluto ka ba? Di ba? Maraming sangkap. Parang yung niluto ay naging masarap. Malasa. Kung kulang sa sangkap yan, hindi yan malasa. Hindi aabot sa iyong ang tinatawag na gusto mong makamit. Di ba? Kaya ganun na, mga kapatid, yun ang pagsubok ng Allah. Pinaparamdam sa atin yan. Para maging neutral tayo. Tingnan nyo sa sobrang saya mo,
nagkaroon ng mga trahedya. Malungkot ka na naman. Ganun ang buhay. Sangkap kasi yan ng buhay natin. Katulad ng sinabi ng Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sabi ng Allah, at sadyang susubukan namin kayo sa anumang bagay mula sa pagkatakot at pagkagutom at kakulangan ng mga ari-arian at mga sarili at mga bunga, at balitaan mo ng mga ganda ang mga matiisin. Tingnan niyo, balitaan ng mga ganda ang mga matiisin, ang mga sabirin. Kasi nga ito ang gusto ng Allah. Kapag mayroon mga ganitong mga pangyayari, dapat magtiis ka at ibigay mo na lang yan sobra mong emosyon na kalungkutan kay Allah. Ipasa-ala mo na lang yan. Ipasa-Diyos mo na lang yan, kapatid. Alam nyo, mga kalungkutan na yan, pinaparamdam sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala para maging handa ka na sa kabilang buhay. Ibig sabihin mo, ay, ganito pala mangyari sa taong gumagawa ng masama, sobrang lungkot. Di ba? Mahambing buhay mo sa kabilang buhay. Kaya, maging babait ka na lang, magpatuloy ka na lang sa buhay. Kasi, nararamdaman mo na yung lungkot eh. Nararamdaman mo mga balisa. Nararamdaman mong gutom. Ang uhaw. Yun, mga pagsubok yan, maging aral yan. At mayroon kang matutunan. Yun, isa sa mga paraan niya para bumalik. Ang mga natutunan lang yan, ang mga binabalik nilang kanilang mga pakiramdam sa gitna. Allah, naging neutral. Alam, yun ang mga taong nag-iisip, mga kapatid. Kaya, alam nyo, kapag ganito ang iyong ginagawa, magkakaroon ka talaga ng kapayapaan. Yun ang tunay na kapayapaan na dapat nating ma-achieve, ating malaman. At alam naman natin sa Diyos lang yan. Makukuha katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi niya, alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Mga sinabi ng Allah, mayaong sumasampalataya at napanatag ang kanilang mga puso sa pag-alala kay Allah. Hindi baga sa pag-alala kay Allah, napapanatag ang mga puso. Oo, ya Allah, tama yan. Napapanatag ang puso. Allahu Akbar. Kasi nga, binabalik mo sa sa gitna eh. Kaya nagiging peace ka talaga. Hindi sobrang saya lagi, sobrang lungkot lagi, sobrang takot lagi. Hindi. Nasa gitna lang, mga kapatid. Kaya sa pagpigil sa emosyon, napakaganda talaga, kapatid. Katulad sa hadith dito na inulat ni Abu Hurairah, sinabi ng Propeta ng Salam, hindi ang taong malakas ang nasa pakikipagbuno. Ang tanging malakas ay yaong nahahawakan niya ang kanyang sarili sa oras ng galit. Isinalay sa Bukhari at Muslim. Tingnan, nahahawakan niya ang kanyang sarili sa oras ng galit. Mahirap kaya yun? Makakayanan mo lang yan kung binabalik mo ang iyong sarili sa neutral, ang iyong emosyon. Kasi nga kapag galit na ang nangingibabaw sa iyo, ay talagang mawala ka sa ulirat. Hindi ka makapaghatol ng tama, hindi ka magiging makatarungan. Magiging mapang-api ka. Kaya yan, isa sa mga dapat nating isipin, mga kapatid. Yun ang mga dapat nating balansihin natin yun. Tinuruan na tayo niyan eh. Balansi sa pananampalataya, balansi sa pag-iisip, balansi sa damdamin, walang labis, walang kulang, mga kapatid. At ganito talaga ang pag-uugali ng isang Muslim na nagiging mapanatag sa loob man at merong kaayusan, lalo na sa pakikitungo mo sa iyong kapwa. Sana meron kayong napulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.